So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJME para sa isang panibagong vlog na kung saan guys sasagutin natin yung ilan sa mga katanungan na nabasa ko sa comment box, especially if yung mga vlogs natin is about YouTube monetization, and at the same time syempre sa dulo ng ating video is hindi naman mawawala yung mga pa-shoutout sa mga loyal viewers natin, and of course dun sa mga bagong viewers natin na galing dito sa YouTube or yung iba na galing sa Facebook. So simulan na natin to guys. So yung unang tanong guys, mega love shoutout pala kay Pempalupet. Ayan, so sabi niya, "Hi DJME, totoo ba na pag umabot na ng 1 year ang YT channel at di pa na monetize, balik uli sa umpisa?" So guys, ang sagot dyan ay hindi po. Okay, so sa YouTube guys, for example, naabot mo na yung 1,000 subscribers. So even though umabot ka ng 1 year, babalik ba sa umpisa? So guys, hindi po yun babalik. Siguro yung ibig niya sabihin dito guys is yung last 365 days sa watch hours, or sabihin natin yung last 90 days sa public shorts views, kasi madami ding mga content creators na bago dito sa YouTube ang namomroblema. Tanong din nila madalas na, "DJME, once ba na hindi namin maabot yung 4,000 watch hours, or sabihin namin yung 10 million public shorts views, mare-reset ba siya?" No, depende dun sa kung ilang days yung kailangan namin siya maabot. So yung sagot dun guys, hindi po siya mare-reset. Okay? Kasi guys, ang simpleng paliwanag ko dito is, ibig sabihin ng last 365 days, so for example, ngayon ay December 30. Okay? So yung sakop ng last 365 days, like for example, January 1 to December 30, example natin, 365 days na yon. So for example, dumating na yung kinabukasan, so ano na, January 1 na. So meaning, mag-move din yung araw ng 365 days. So imbis na ang sakop lang ay January 1, so magiging January 2 na siya. So yung mga analytics na nakuha mo, or sabihin natin yung watch hours na nakuha mo within January 1 last year, pababa, so hindi na siya mapapasama kasi nga everyday lumilipas yung araw. So kumbaga yun yung ibig sabihin ng last 365 days. So yung short answer ko dyan guys, dun sa tanong ng ating kaibigan na si Pempalupet is that hindi siya nare-reset. Okay, so I suggest dapat time to time is mas nagiging maganda yung performance ng videos nyo para kahit papano gumagalaw man yung araw is mas nahihigitan nyo yung performance ng mga videos nyo nung mga nakaraang buwan. So yung pangalawang tanong guys, sabi ni Kois Elber, shoutout sa iyo. "Hello po sir, delay po ba talaga sir yung revenue na pumapasok sa AdSense account sa YouTube Studio ko, kasi meron na akong $8 and then nung chinek ko siya sa AdSense account ko, $1 lang sa YouTube AdSense at 0 pa rin sa AdSense account ko." Okay? So dito kasi guys sa YouTube, okay, kumbaga yung AdSense, siya yung ginagamit natin na platform para kahit papano is maitawid ng YouTube yung pasahod nila sa atin, no? So through the Google AdSense. Ngayon guys, hindi po yan real time nagre-reflect. So meaning, most of the time yung ating sahod, like for example, ngayong March. So sabihin natin, tapos na yung buwan ng March. So yung lahat ng sahod natin ngayong March is papasok siya April 8 or 13. So 8 to 13th of every month. Okay, so ganun siya guys. Kasi yung iba nagtataka na, "DJ, bakit ganun? Yung revenue ko sa YouTube Studio hindi siya agad nagre-reflect sa Google AdSense," which is ganun po talaga yun guys, kasi meron siyang significant date na kung kailan siya papasok, which is 8 to 13th of the month. So lahat ng kinita natin ngayong March is makikita nyo lang po siya sa Google AdSense this April 8 to 13th of the month. And dagdag kaalaman pala guys, no, lalo na dun sa mga hindi pa sumasahod or wala pang knowledge about sa tinatawag natin na YouTube revenue, is that yung sahod natin guys, pagka eligible na kayo is pinapadala po yan sa mga bangko natin every 22 of the month, no? Depende po guys kung weekdays yung 22, kasi kung napatapat siya ng weekends, so automatically guys papasok na siya next week ng Monday. O madalas gabi siya pumapasok guys. So ganun siya kasi hindi siya nagno-notif sa bangko, or sabihin natin yung pinakang notification natin guys is yung email na naipadala na nila yung sahod natin sa YouTube. Pero dun sa bangko guys, ang pinakang ginagawa ko kasi guys, chinecheck ko siya time to time, lalo na pagka sumapit na yung 22 of the month, kasi guys hindi siya nagno-notif. So basta papasok na lang siya. So alam niyo na mga content creators na monetize na, lalo na yung mga sumasahod na dito sa YouTube. So yung pangatlong tanong natin guys, ang ganda ng tanong nito. So mega love shoutout pala kay Pare Koy Reactions, no? So sabi niya, "Lods, tanong lang po, paano kung shorts lang ang ina-upload ko? Papasok ba sa watch hours? Yung na-generate niyang watch hours, kasi kahit short lang uploads ko,
may na-generate siyang watch hours kaso hindi naman dumadagdag sa 4,000 watch hours. Yung tinutukoy niya dito guys na 4,000 watch hours is yung requirement sa monetization. Okay, at katulad ng na-mention niya dito guys, so shorts creator siya. So sa shorts kasi guys, may watch hours analytics din dyan. Pero dagdag kaalaman po sa mga viewers natin ngayon na hindi pa monetize, no? Lalo na dun sa mga shorts creator. Unfortunately guys, yung watch hours na nakukuha natin sa mga shorts ay hindi po siya counted doon sa requirement for watch hours sa monetization. So meaning guys, yung counted lang for the 4,000 watch hours is yung mga watch hours na nakukuha natin sa long form videos and dun sa live stream. So sabihin natin guys, yung mga shorts nyo talagang napakadami ng watch hours, but katulad yan ng sinabi ko guys, is hindi po siya counted doon sa monetization requirements unless kung galing siya doon sa watch hours from long form videos or watch hours from live stream. So yung makakount lang guys doon sa shorts is yung tinatawag natin na public shorts views. Kasi guys, yung pangalawang requirement ni YouTube, no, yung una 1,000 subscribers. So kung naabot mo na, okay na yon. So yung pangalawang requirement guys, na para sa akin yung pinakang kailangan nyo pagpokusan, it's either the 4,000 watch hours or yung 10 million public shorts views. Okay? And kahit isa lang po dyan dun sa dalawa natin na nabanggit natin guys, no? Kahit yung 4,000 watch hours lang yung makuha nyo or yung 10 million public shorts views. Kaya para sa akin guys, based observation ko, madaming shorts creator ang nag-switch into long form videos kasi mas nadadalian sila na makuha yung 4,000 watch hours, no? So unfortunately guys, dun sa mga gumagawa ng shorts videos, no, yung iba sa kanila is bago nila maabot yung 10 million public shorts views within 90 days is talagang yung iba na burn out or hindi nila ganun kabilis na hihit yung monetization requirements na yon. So that's why yung iba nagsiswitch sila from shorts creator to long form video creator. So ganun yung nangyayari guys. And again guys, ulitin ko ha, yung watch hours na nakukuha natin sa shorts ay hindi po siya counted, no, doon sa requirement for monetization, especially dun sa 4,000 watch hours. So yung source of info natin guys is galing din po yan mismo kay Google. So bago tayo gumawa ng vlog, bago natin sinagot itong ating mga kaibigan is syempre humahanap tayo ng source na syempre dapat meron tayong pinagbabasihan, ano, hindi lang yung dahil nagmamarunong tayo, kasi bilang YouTube educator gusto natin guys na malaman nyo kung ano nga ba yung mga totoong info na dapat nyong malaman, especially dito sa YouTube. So shoutout pala kay RR Pax Hound 2706. So sabi niya dito guys, question if mag-live stream ba sa YouTube is may factor for watch hours. So katulad nga na nabanggit natin kanina guys, na yung mga watch hours na makukuha natin sa live is makakatulong siya, no, doon sa tinatawag natin na 4,000 watch hours requirement dito sa YouTube. Kaya guys, mapapansin nyo yung ibang mga content creators na nag-switch into live stream, mas mabilis din nila naabot yung watch hours, lalo na if nakapokus sila sa gaming. And at the same time, nakakatuwa yung mga live stream nila. Sabihin natin may halong comedy and at the same time, commentary. So, kasi sa live stream guys, most of the time, no, umaabot siya ng 4 hours. Yung iba nga, inaabot ng 8 hours dun sa live. So, biro nyo guys, dun sa 8 oras na yon, kung yung mga viewers nyo talagang nagkaroon kayo ng madaming viewers na pinanood nila simula nung nag-live ka, hanggang matapos ka. So sabihin natin, meron kang 100 viewers, okay? So sinimulan nila yung video or yung live mo simula nung nag-live ka. And then natapos ka, sabihin natin 10 hours yung live mo, but simulat sa pool yung 100 viewers na yon, tinapos nila yung 10 hours na live mo. So yung computation niya guys, so yung 100 viewers, i-times mo sa 10 hours, ilan yon? 1,000 agad yun. So 1,000 watch hours agad yung makukuha ng live mo na yon. Eh ang kailangan lang sa YouTube guys for the watch hours requirement is 4,000 watch hours. Diba? Kaya yung iba guys, pag talagang sineswerte, kasi katulad ng sinabi ko guys na sa YouTube, hindi mo lang kailangan ng diskarte dito, no? Minsan kailangan mo din ng konting swerte, no? At may mga content creator ako na napapansin na ang galing nila magsalita sa live and at the same time talaga nakaka-entertain sila. Kaya yung viewers nila guys, hindi lang umabot ng 100, minsan mas mataas pa. Yung iba nga 1,000 views or 1,000 yung mga nanonood sa kanila. So kung ikaw yung tipo ng content creator na hindi ka pa monetize, magiging sisiw lang sa'yo. At baka magulat ka na pagkatapos ng live mo, baka lagpas pa ng 4,000 watch hours yung makuha ng live mo na yon. Diba? So yun yung magiging way para ma-monetize ka agad. Of course guys, dapat yung content natin is hindi siya lalabag sa community guidelines or wala tayong lalabagin sa copyright rules, kasi yan yung magiging hadlang
para pumasa tayo dun sa tinatawag natin na YouTube Partner Program application. So yun yung tinatawag sa once na ma-monetize ka na sa YouTube. So kumbaga parang ano ka na, certified YouTube partner ka na. Okay, so yun yung one way para kahit paano ma-monetize ka dito sa YouTube is yung sa live streaming. And shoutout pala kay Numismatic Nexus, sabi niya, DJ yung sa akin kaya. Luma na tong account ko, pwede po ba ito na gamitin ko uli para ma-monetize? So dito sa YouTube guys, mapalumang account, mapabagong account, wala pong problema yan. Okay, as long as wala kang history ng violation or sabihin natin talagang yung YouTube mo naman kumbaga ngayon mo lang naisipan mag-YouTube pero matagal ka na may Google account, no? So dun sa Google account mo na yon, parang matagal siyang natambak and ngayon napansin mo na parang gusto mo mag-vlog. So pwede mo yon gamitin, guys. At ang may suggest ko sa inyo para malaman nyo yan is pumunta kayo sa channel nyo and then click nyo dun sa icon nyo yung YouTube Studio and then hanapin nyo yung Earn. Okay? So yung earn guys, dun yung makikita lahat ng requirements para ma-monetize kayo. So kung makikita nyo yun guys na talagang active yung monetization nyo, nandun yung requirements, so meaning pwede kayong ma-monetize at pwede nyo gamitin yung account nyo na yan dito sa YouTube. Ang lagi kong ina-advise guys sa mga baguhan na content creators is huwag kayong banat ng banat. So pag sinabi kong huwag banat ng banat is bago kayo mag-upload ng videos or bago kayo mag-isip ng niche na i-upload nyo sa channel nyo, is much better magbasa kayo ng mga guidelines dito sa YouTube or yung mga policies kung ano yung pwede sa hindi pwede. Kasi madami din ako napapansin ng mga viewers ko at bumibisita ako sa mga channel nila at ikinakalungkot ko guys kasi yung iilan is hindi sila sumusunod sa rules. Like yung iba, nag-upload sila ng movie which is yung palabas. Pag sinabing yung movies which is hindi naman sa kanila yung movie na yun, so kumbaga Batang Quiapo or Enteng Kabisote, yung mga ganong klaseng movies. So, nire-upload nila dun sa channel nila, which is, alam ko guys, nag-e-effort din kayo, pero hindi ko matatawag na tunay na effort yon kasi hindi naman sa inyo yung video na yon. At sabihin natin, makakuha kayo ng madaming watch hours doon and tuwang-tuwa ka at magugulat ka na lang nung nag-apply ka sa monetization is hindi ka natanggap. Yun nga is dahil yung video mo, yung mga videos mo sa channel mo, hindi naman sa'yo. So, kumbaga, lumabag ka dun sa tinatawag natin ng mga copyright rules, yung uploading videos na hindi naman talaga totally sa'yo or hindi ka license para gamitin. Diba? So, yung iba nagtatanong about sa DJ, yung movie recap, okay lang ba? Like, commentary. So, guys, pwede yun, yung commentary. As long as na-transform nyo siya at hindi nyo totally nire-upload yung totoong palabas or yung totoong movie dun sa channel nyo, pwede siya. Yung mga commentary, may mga nagte-trending din dyan. Like, for example, yung mga voice-over, parang kinekwento nila yung buod ng istorya ng movie na yon. So guys, pwede yon. Okay, basta wag nyo lang talaga i-re-upload yung totoo, yung content na, yung mismong video content doon sa channel nyo. Okay, pero yung mga movie recap, mga content, okay lang yun. At kung may skill ka sa editing, is nakakatulong din siya guys para kahit papano is pumasok ka doon sa tinatawag natin na fair use. Kasi dito sa YouTube guys, pag sinabing fair use is, may mga content creators kasi na may nagko-comment, di ba, commentary niche, kumbaga nanonood sila ng video dun sa content nila and then nagko-comment lang sila kung ano yung napapansin nila dun sa content na yon, which is ganun yung madalas ginagawa ng iba, kaya mabilis din yung pagdami ng subscribers nila, lalo na pagka nagugustuhan ng subscribers yung way kung paano siya mag-analyze ng movie or kung paano niya ibinubuod yung movie na nire-review niya. So para sa akin guys, malaking tulong siya kung may skill kayo sa editing. Pero kung bago kayo at ang gagawin nyo lang, ida-download nyo lang yung movie tapos i-re-upload nyo sa channel nyo, wag na lang guys, no? Masasayang lang lahat ng efforts nyo. So next question guys, hindi ko alam kung ilang minuto na yung vlog natin pero ramdam ko medyo mahaba na siya. So sabi dito ni Mrs. Brown 9912, mega love shoutout po sa inyo, no? Ano po ang maganda? YouTube or Reels po. So guys, disclaimer, so ako kasi guys, talagang nakapokus ako sa YouTube. And itong mga sasabihin ko is napansin ko lang lately dun sa mga content creator na nanggagaling sa Meta, no? So some of them guys ay gumagawa ng Reels, but eventually yung iba talaga hindi sila sumusunod sa rules. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon sila ng violation, and ang masama pa dyan guys, yung iba sumasahod na at hindi na ibibigay yung sahod. Kasi nga, nanonotice ni Meta na yung mga content nila sa Reels ay hindi naman talaga sa kanila. Yung iba nga, pinapatong lang yung muka sa gilid, di ba napapansin nyo pag nanonood kayo ng Reels? Pero yung content, hindi naman talaga sa kanila. Tapos sa dulo, sila pa yung may gana na magalit. Diba? Na kesyo sayang yung $1,000 ko, hindi binigay ni Meta, hindi naman talaga sa kanila yung content.
Di ba? Sa YouTube kasi guys, once na magkaroon ka talaga ng violation dito, ibig sabihin talagang solid yung violation mo. So meaning hindi ka basta-basta bibigyan ng violation ni YouTube kung wala ka namang nilalabag na rules niya. Okay? Pero kung ako yung tatanungin nyo guys kung anong mas maganda, parehas lang eh. Okay, mapa YouTube, mapa Reels sa Meta kasi nakadepende po yan sa content creator. Yung iba naman guys, parehas nilang sinusubukan, no? Nag-upload sila ng Reels sa Meta, nag-upload din sila ng Shorts sa YouTube. Kasi guys, pwede yun eh, magkaibang platform yun. At ang madalas na tanong ng iba, na DJ May, yung video ba namin sa YouTube, pwede ba namin siyang i-upload din sa Facebook? So guys, the answer is yes, pwede. Kasi magkaibang platform yan. Pero most of the time guys, ang ginagawang technique, or ako kahit ako, ang ginagawa kong technique dyan guys, is kung magpo-post ako ng video sa Facebook, is parang short video lang siya. So parang binibitin ko yung viewers ko and then, for example, nabitin sila, so maglalagay ako ng link doon sa comment box or doon sa mismong video na pwede nilang ituloy yung panonood ng video ko dito sa YouTube. So kumbaga nagkaroon na ako ng views sa Meta or sa Facebook, nagkaroon pa ako ng views sa YouTube. Diba? So, ganun yung strategy natin guys. So, parang bibitinin mo sila dun sa Facebook and then pwede silang pumunta sa YouTube channel mo para ituloy yung video mo. Pero depende yan kung magiging interesado talaga sila dun sa video na yun. No, kumbaga guys, lahat ng advice na sinasabi ko, magiging effective lang ito sa inyo kung yung content nyo or yung mga content nyo is talaga namang nakaka-interest or talagang pwedeng maging interesado yung mga tao na nanonood. Kasi guys, alam ko yung iba gagayahin yung advice ko na to, susundin nyo, sasabihin, DJ, ginawa ko yung advice mo pero parang hindi naman effective para sa akin. So meaning guys, no, hindi ganun ka-interest or hindi nakaka-interest yung content na ginagawa mo. It's either sa Meta or sa YouTube, or ang mas masama pa dito is hindi naman talaga sa'yo yung content na ina-upload mo sa mga platforms mo, no? It's either sa Meta or sa YouTube. So doon lang nagtatapos guys yung ating content about some questions, no, regarding sa YouTube monetization and yung mga katanungan na alam ko na nasagot natin ngayon, lalo na dun sa in general na mga viewers natin na nagsisimula pa lang dito sa YouTube. Kaya katulad ng sinasabi ko guys na sa YouTube hindi naman yan yung tipong madalian eh, no? So madami din ako nababasa na comment na ang hirap pala dito sa YouTube, DJ, no? Ang hirap pala magkaroon ng subscribers unlike sa Facebook, no? So count me in. Ang dami ko nababasa na count me in sa aking mga comment box. Pero ako guys, wala naman akong problema dyan kung ano yung diskarte nyo na sa tingin nyo para mag-grow kayo dito sa YouTube. Pero yung sa akin lang guys is advice based from my experience na at the end of the day guys, kaya tayo sinusubscribe or ipinapalo ng ating mga future subscribers, it's because kung ano yung content na meron tayo. At alam ko guys, hindi ka naman naabot dito sa part ng video ko kung hindi ka naging interested dito sa topic natin na gusto kong maranasan nyo someday, na hindi nyo na kailangan sumali sa mga sub for sub or yung mga palo to palo para panuorin kayo. So make yourself more interesting sa mata ng tao. So kumbaga kung paano ka mag-explain, paano ka mag-edit ng content mo, and at the same time, ikaw na yung umisip ng diskarte sa tingin mo paano ka mapapansin ng mga magiging viewers mo dito sa YouTube. So yun lang guys, kung sa tingin nyo nagustuhan nyo po yung vlog natin about sa YouTube monetization, yung madalas na itinatanong ng ating mga viewers dito is don't forget to subscribe our channel, no, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung shoutout. Ayan, so mega love shoutout pala sa mga solid viewers ng ating channel. Hindi natin kakalimutan i-shoutout yung ating mga exclusive members, no? And again guys, sa mga gusto pala mapasama dito sa tinatawag natin exclusive members, shoutout guys, murang-mura lang yung membership natin. So $1 per month. So para kahit papano magkaroon ka ng chance or magkaroon ka ng perks like monthly shoutout sa ating community, and of course, exclusive shoutout every end of the video katulad nung nakikita nyo ngayon. Ayan, sa mga members ng ating channel. At kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin pa kayo sa panonood ng mga tips about dito sa YouTube, I suggest guys, pwede nyo panoodin yung dalawang videos na lalabas dito sa left side ng ating screen. Hindi ko alam kung left side or right side yan. Basta guys, dito sa side, no? So, dalawang videos yan na for sure makakatulong pa yan sa inyong mga YouTube journey. So, yun lang naman guys. Maraming salamat.